realidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Honorable Ang De Lima, I would have to sistematikong stop paraan. you. This is out of I would line. have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog, Representative Laila De Lima. Pinatigil. Oo. Pinatigil si Representative Laila De Lima sa kanyang opening statement sa isinasagawang impeachment trial versus BP Sara dahil sa katigasan ng ulo, mga kababayan. Bago pa man din siya magsimula, mga kababayan, ay winarningan na. Oo. Winarningan na ni Presiding Officer Chis Escudero. Napakatigas naman. Chis Escudero. Yan ang dapat, Kajas. Pero, mga kababayan, ay tumuloy pa rin siya sa pagbali. Mahilig kasi ito sa na-influensya nito sa bend the law, mga kababayan. Kaya, eto, at pinauwi na lang, mga kababayan. Ay, hindi naman. Sobra ka namang Kajas. Hindi siya pinauwi. Pinaupo lang siya, at pinatigil na, mga kababayan. Ito po report. Hindi pinalampas ng impeachment court ang pagmamatigas ni House Prosecutor Laila De Lima. Matapos nitong tuluyang baliin ang rules sa kanyang opening statement. Bagamat paulit-ulit na winarningan at pinagsabihan ni Presiding Officer Chis Escudero na iwasan ang pagbanggit ng mga ipinagbabawal na conclusions of law and fact, nagpatuloy pa rin si De Lima sa pagbasa ng kanyang manifesto. Dahil sa hayagang pagbaliwala sa otoridad ng korte, formal siyang pinatigil sa pagsasalita at iniutos na burahin sa opisyal na record ng Senado ang kanyang buong pambungad na pahayag. Nakakahiya. Hindi po kasama po yung nakakahiya doon, mga kababayan. Opo. Bago pa man din magsimula, mga kababayan, palitan ko lang yung aking anchokos. Anchokos kasi ang tao. Sorry. Bago pa man magsimula ang kanyang opening statement, na 5 minuto po ang ibinigay sa kanya, mga kababayan. Pero, binabalaan na siya, sinabihan na siya ni Presiding Officer Chis Escudero na iwasan ang mga pangungusap, salita, yung tinatawag na conclusions of law and facts. Yan. Pero mga kababayan, tila itong si Laila De Lima, mahilig kasi sa bend the law ito, binali niya yung warning o babala, mga kababayan. At itinuloy pa rin niya ang kanyang mga pagdadakdak, ang kanyang mga sinasabi sa kanyang opening statement na palaban o pagbali, hindi pagsunod, pagsuway sa patakaran ng korte, mga kababayan. At ipinapakita rito na hindi niya iginagalang ang presiding officer pagkatapos nitong magbigay ng babala sa kanya. Kaya ang puntong ito, mga kababayan, ay gumulantang sa sambayan ng Pilipino at si Senator, hindi pala Senator, pasensya na po, si ML Representative Laila De Lima
Mobile Legend Party List, Representative Laila De Lima. Hindi ba? Ano ba yung ML? Mamamayang liberal ba yun, mga kababayan? Laila De Lima ay in-stop. Parang alam nyo, naalala ko tuloy si Pastor Kibuloy. Sabi ni Pastor Kibuloy, stop! Ayan, pinatigil po siya, mga kababayan, pinaupo. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo at pagsuway sa patakaran ng isinasagawang impeachment proceedings, mga kababayan. Gusto nyong malaman ang buong detalye sa bagay na ito? Ito panoorin natin ng sabay-sabay ang bidyong ito. Your Honor, may we be given 5-minute opening statement? Pambungad pa lang nito sino ba to? Si Joel Chua ba to, mga kababayan? Yung 5-minute ay hindi po 5 minutes. Tama ba? Ako ba ang mali o si Chua ang tama? 5-minute o 5 minutes? Alin ang tama doon, mga kababayan? Pakicomment nyo naman sa baba. Tuloy! May we request Representative Laila De Lima to be recognized by the Chair, Your Honor? The chair would like to remind the Honorable De Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law. Ayan narinig ninyo. Nagbigay na ng babala rito si Senator Chis Escudero na iwasan niya ang magbigay ng conclusion of law and facts. Yung pala yun. Pasensya na kayo. Hindi tayo kasi abogado As we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several senator judges, with that conditionality, the Honorable De Lima may proceed with her opening statement. Ayan Your Honor, may we comment on that matter? Ayun. Yes, what is the pleasure of Attorney Paul? Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors. Again, I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly be precise and short with respect to your opening statements. You may proceed, ma'am, subject to those reminders. Alam nyo, mga kababayan, kaya nagsalita yung respondents na si Attorney Pua dahil sa nung nakaraan po kasi, mga kababayan, gumawa po ng ruling itong si presiding officer Chis Escudero tungkol po dyan sa pagbibigay ng mga opening statements. At meron na po siyang ginawang ruling noon. Kaya ipinaalala nitong si Attorney Pua na may ginawa na po silang ruling nung nakaraan tungkol dito sa pagbibigay ng mga opening statements. Na kung maaari ay iwasan na para nang sa ganon ay hindi malagay sa alanganin o kaya kung ano-ano kasi ang pinagsasabi nitong mga prosecutor, pagka sila ay nag-o-opening statement, mga kababayan, akala mo ay magbibigay na sila ng hatol, mga kababayan. Hindi po tama yun. Bawal po kasi yun, mga kababayan sang-ayon sa sinusunod nila na tuntunin ng impeachment trial, mga kababayan. Pero dito, sa pagkakataong ito, pinagbigyan ni Senator Chis Escudero as presiding officer yung opening statement ni Representative Laila De Lima at ito nga po yun, mga kababayan. Thank you, Mr. Presiding Officer. This is about 5 minutes or a little more than 5 minutes. Tingnan natin. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng Ayan, excuse me.
Ayan, mga kababayan, ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Nabanggit niya yung pondo ng bayan. Ha? Ang ganda ng simula niya eh. Yung pagbabudget at paggastaan niya ay nararapat lamang, sabi niya, hindi ko na ma-recall. Pero alam niyo kasi mga kababayan, medyo mahina-hina na tayo sa hindi na katulad noon na yung ating isipan ay pagka sinabi mo gaano man kahaba yan, naaalala pa rin natin. Pero ngayon po kasi mga kababayan, hindi naman tayo pabata. Tayo naman ay tumatanda na mga kababayan. Pero kahit na ganito tayo mga kababayan, ganito na talaga tayo mga kababayan. Yung pinaliliwanag po kasi ni Senator, bakit ba sinasabi kong senator ito? Ha? Naging senador ba ito? Hindi pwede, hindi pwede. Ang sinasabi ni Representative Laila de Lima, mga kababayan, kung paano isinisinop yung paggastos ng bawat pamilya ng Pilipino sa pera, sa kanilang budget, ganun din anya sa pondo ng bayan. Sandali lang. Representative Laila de Lima, kayo po ba ay alam niyo po ba ang sinasabi niyo pagka ang pinag-uusapan ay pondo ng bayan? Parang nabanggit yata kayo na tumanggap din po kayo ng pera mula po dito sa mga kickbacks at parang nabanggit yata kayo na kayo ay isa sa mga tumanggap ng pera batay dito sa testimonya ng mga dating sundalo, Ma'am Laila de Lima. Parang wala yata kayo sa puder at katayuan na magsalita na dapat ay maging maayos ang pagsinop ng pondo ng bayan sapagkat ang pondo ng bayan ay totoo na dapat pinangangalagaan at isinisinop pero parang dyan po sa House of Representatives yata mga kababayan batay dito sa mga sinasabi ng ibang mga kongresista marami po dyan sa House of Representatives ang nabigyan di umano ng ayuda mula po dito sa mga testimonya nitong mga dating sundalo, Ma'am Laila de Lima. Tuloy natin, diretso pa. Paglilitis. Pag-uusapan natin ang confidential funds. Ayan. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That the budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Kung napapansin ninyo mga kababayan yung tinuran ng kanyang pagsasalita ay nagbibigay na po siya unti-unti ng mga konklusyon mga kababayan na ito ay labag sa patakaran at tuntunin ng impeachment trial, mga kababayan. Diretso pa. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil Tama, sakop nito ang lahat ng nasa gobyerno. Kaya hindi lang po VP, hindi lang Vice President sana ang nililitis tungkol sa confidential fund, kundi lahat. Lahat po, lahat. Bakit ang tinatarget nyo ay ang BP Sara lang? Bakit hindi nyo pag-usapan din ang tungkol sa confidential fund ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi po ba, Ma'am Laila? At sa iba pa, hindi lang si PBBM, lahat. confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera.
Nakita nyo, naririnig nyo yung kanyang mga pananalita, mga kababayan. Papunta na doon sa pagbibigay ng opinion at konklusyon sa isinasagawang paglilitis. Doon na pupunta yan, mga kababayan. Tuloy pa, diretso pa. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent vice president committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, Ayan na. demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. Ayan na. With the permission I of apologize the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Honors, Respondent. again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima to another- kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. Ayan o, mga kababayan. Doon sa umpisa niya, okay pa eh. Habang tumatagal, katulad ng sinabi ko kanina, papunta na doon sa conclusion ng facts and laws na hindi dapat na banggitin, dapat yan ay ipresenta sa pamamagitan ng mga witness. Hindi dapat sa kanyang opening statement. Ito sinasabi niya, kaya dito sa pagkakataong ito, mga kababayan, nagbigay na po ng babala muli si Presiding Officer Cheese Escudero, mga kababayan. Tuloy natin. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, Ayan. please, if I may just be given just Yes, 50 seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, Totoo yun eh. Kahit na ialisin mo na sa record yan, national TV po yan, mga kababayan, narinig na po, nailathala na, at natunghayan na ng mga kababayan natin. Dapat sana, doon nila ipresenta yan sa pamamagitan ng kanilang mga witness, mga kababayan. May punto naman po. May punto naman si Attorney Puwa dito, mga kababayan. At yun napag-usapan na nung mga nakaraang pagdinig. a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Again, Lima, with all kindly due wind respect, up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because this Yes, is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or Dapat yung mga testigo ang magsalita tungkol dyan sa mga sinasabi, hindi yung counsel. Tama si Senator Cheese Escudero sa sinasabi niyang ito Kaya nga, lagi niyang pinaaalalahan na nagbibigay siya ng babala. Pero tingnan pa rin natin ang mga sumusunod na pagkakataon. conclusions Tuloy. of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to your honors, and so I will wind up. Masunurin pa rito Masunurin pa Kapag ang isang impeachable officer, Ayan, tuloy tulad na ng naman. pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability Same o objection, Your sumusuway Honor. sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Objection na naman. Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence
and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Objection. Objection, Your Honor. Honorable Ang De Lima, I would have to sistematikong stop paraan. you. This is out of I would line. have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Ayun. Ay, in-stop na siya eh, mga kababayan, nakakahiya ito. Ilang beses na niyang sinabihan, binabalaan na iwasan niya ang magkonklusyon ng tungkol dyan sa mga laws in facts o facts in laws, mga kababayan. Eh, nagpatuloy pa rin siya sa pagsuway, paglabag ng tuntunin sa isinasagawang impeachment trial, mga kababayan. Palibhasa, itong mga ito kasi, pagka sila ay nasa Kongreso, sila ang hari-hari. Eh pagka dyan sa impeachment trial sa Senado, hindi kayo uubra dyan. Representative Laila De Lima. Hindi pwede yung ginagawa nyo po dyan na yung gusto nyong gawin katulad sa Kongreso, walang makakapigil sa inyo dun eh. Kasi nga po, kayo ang hukom doon, kayo ang hari, kayo walang pwedeng gumalaw sa inyo. Walang pwedeng sumansala sa inyo at pumuna sa inyo sapagkat lahat ng gusto nyong gawin doon, pwede. Eh pero diyan sa Senado, hindi kayo uubra. Hindi kayo pwedeng magsalita ng kahit na ano mang gustuhin ninyo. Dapat magpasakop kayo. Abogado ka pa naman, senator na naman. Abogado ka pa naman, Representative Laila De Lima, hindi ka marunong sumunod sa mga tuntunin at patakaran. Ano ba yan? Nakakahiya po ito. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, ano ito Isang napakalaking dagok sa panig ng prosekusyon ang nangyari ito sa pambungad pa lang ng impeachment trial sa confidential fund dahil sa tapos na po yung tapos na po yung Article 4, yung death threat na yan, mga kababayan. Ito na po, ito pong araw na ito ang simula naman ng pagbusisi, paglilitis, pagdinig tungkol dyan sa akusasyon na ang Vice Presidente di umano ay naglustay ng magkano ba yon? 125 million ba yon? Hinahanap dyan na confidential fund na ginastos lang within 11 days daw, mga kababayan. Malalaman pa natin yan. Ang buong katotohanan sa likod nitong akusasyon na ito, totoo ba? Ito ba ay mapatutunayan sa pamamagitan ng kanilang mga witness? O ito ay ginagawa lamang nila para nang sa ganun ay ma-impeach at hindi makatakbo si VP Sara sa 2028? Malalaman natin yan, mga kababayan, sa mga susunod pang mga pagkakataon sa pagpapatuloy po ng impeachment versus VP Sara sa Senado, mga kababayan. Beno, binigyan lang natin yan ng konting reaksyon. Itong ginawang nakakagulantang na pangyayari ngayong araw na ito na ginawa ni Congresswoman Laila De Lima. Mga kababayan maraming salamat po sa inyong panonood, mga kababayan, at sa lahat po ng aming mga taga-subaybay dyan sa abroad, mga OFW. Lagi naming sinasabi po sa inyo, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na anuman ang inyong ginagawa, nasa aman po kayo, lagi po kayong mag-iingat.